Atensyon mga Filipino senior citizens, dalawang bagay maaari niyong makuha ngayong darating na buwan ng Abril. Magandang balita ito, pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha mga lolo at lola, dalawang magagandang bagay maaari niyong makuha ngayong darating na buwan ng Abril. Kunin nyo ito ha, magandang balita ito. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na nga po no, mga Filipino senior citizens, ngayong darating na buwan ng Abril, meron pong dalawang mga halagang bagay na maaari niyong ma-avail at makuha mula sa gobyerno sa pamamagitan po ng National Commission of Senior Citizens or NCSC. Yes mga ka-vlogs no, ongoing po ang pamamahagi po ng NCSC ng mga benepisyo at serbisyo po na itinakda po ng ating saligang batas para po sa benepisyo ng ating mga nakakatanda. Una po na pwede niyong makuha at ma-avail ngayong darating na buwan ng Abril ay kung kayo ay umabot sa edad na 100 years old sapagkat yan po ay ang centenarian cash gift na bibigyan kayo ng gobyerno sa halagang 100,000 pesos kung kayo nga po ay aabot sa edad na 100 years old. Cash gift na 100,000 pesos. Nasa ilalim na po yan ng pamamahala at implementasyon ng National Commission of Senior Citizens or NCSC since January 1, 2025. So kung meron kayong kakilala, mga kamag-anak, relatives, kaibigan, no? Kapitbahay na ang edad ay 100 years old pataas, tulungan po natin sila na makapag-apply, no? Dahil ang mga seniors na nasa 100 years old, hindi na po yan nila kaya na mag-follow up, magproseso ng aplikasyon, pupunta ng OSCA to apply. So, kailangan po ng alalay, kailangan po ng assistance sa ating mga pamilya, no? Or any na mga kakilala. So, sayang din po kung hindi nila maklaim ang 100,000 pesos. Saan ba kayo mag-apply? No, punta lamang kayo sa OSCA office or Office of the Senior Citizen Affairs na nasa munisipyo or city hall ninyo. Baka magtanong kayo, bakit sa OSCA? Bakit hindi sa NCSC? Since ang NCSC po ang namamahala dito. Well, ang OSCA at ang NCSC ay sister office yan sila, no? Sister agency ng ating gobyerno na siyang namamahala po sa mga benepisyo at serbisyo para sa ating mga nakakatanda. So, punta kayo sa OSCA office, no? Dalhin niyo po ang mga karampatang dokumento gaya po ng birth certificate. In case na walang birth certificate dahil hindi na rehistro, no? Hindi naman po uso ang birth registration noon. So, pwede din po ang any government issued ID, yung mga primary issued ID, no? Gaya po ng SSS UMID, SSS ID, Postal ID, driver's license, Philippine passport, PRC license, kung professional po kayo noong araw. O di kayo naman kung wala talaga yan, no? Pwede po yung senior citizen ID, which is madali lang po makuha yan, no? Sa OSCA office yan makuha, walang bayad yan. So, i-apply nyo po ha mga ka-vlogs dahil kung ngayon kayo mag-apply ngayong Marso, since March pa tayo ngayon, kung ngayon yung yan i-apply sa OSCA office, yung centenarian cash gift na 100,000 pesos, maaari nyo po makuha yan next month,
buwan ng April. Ha? So, apply na po kayo. Pangalawa, yung ating Expanded Centenarian Act, cash benefit. So, yung 10,000 piso na pinakabagong benepisyo ng ating mga nakakatanda ay yun po ang pangalawang mahalagang bagay na maaari niyong makuha at ma-avail ngayong darating o susunod na buwan ng Abril. Para naman po ito sa mga umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. 80, 85, 90 at 95 years old. Simula noong March 17, 2024 hanggang sa ngayon. So, kung yan po ang edad ninyo, mag-apply po kayo sa Expanded Centenarian Act cash benefit para makakuha ng 10,000 piso. Well, pareho lang ang proseso sa Centenarian cash gift. Doon din po kayo sa OSCA office mag-apply. Meron doong application form. Tandaan nyo, walang bayad ang application form ng 10,000 piso na cash gift na yan. No? Dahil nagbabala ang NCSC sapagkat merong mga nagbebenta ng application form, no? Well, in fact, libre lang naman yan. Wala yung bayad. So, iwasan nyo po na mabudol, no? Tandaan nyo, ang application form for 10,000 pesos cash benefit ng Expanded Centenarian Act ay libre, walang bayad. Nasa OSCA office yan, available, o di kaya naman po sa LSWDO office, o di kaya sa MSWDO or CSWDO office na nasa munisipyo or city hall ninyo. So, ang dadalhin nyo lamang doon, birth certificate lang din po. So, in case na walang birth certificate, pwede po ang primary valid ID, no? Gaya po ng driver's license, SSS UMID, SSS ID, passport, PRC license, kung kayo ay professional nung araw, no? Postal ID, pwede po yan. Kung wala naman, pwede po ang senior citizen ID na madaling makuha, nasa OSCA yan. Pero kailangan po partneran ng government-issued ID, no? So, pwede nyo partneran ng national ID. And kung wala talaga kayong valid ID, pwede po ang birth certificate ng inyong panganay na anak. So, dahil I'm sure naman merong mga birth certificate ang ating mga anak, no? Sa ngayon kasi uso na ang registration sa PSA dahil kailangan yan na dokumento para sa ating mga anak na nag-aaral, magtatrabaho. So, noong araw lang po yung hindi uso ang late ang birth registration. Pero ngayon, talagang required na po yan. So, yun po ha, dalawang mahalagang cash gift, cash benefit na maaari nyo ma-avail at makuha ngayong darating na Abril. Ulitin ko, una, ang 100,000 pesos para sa mga aabot ng 100 years old. And pangalawa, yung ating 10,000 pesos cash benefit para sa mga umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old simula noong March 17, 2024 hanggang sa kasalukuyan, no? Yan po ay maaari niyong ma-avail ngayong darating na April. Mag-apply po kayo sa OSCA office na nasa LGU ninyo at nang ma-enjoy niyo po, makuha niyo po, mapakinabangan niyo po ang mga benepisyong yan, pambili ng pagkain, pambili ng maintenance sa gamot at iba pang pangangailangan bigay ng gobyerno na sa ilalim po ng National Commission of Senior Citizens or NCSC. Kaya naman mga Filipino senior citizen, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Sino po ba ang nag-apply sa inyo ngayong Marso na mga cash benefit na yan? Abay, asahan nyo next month, April, no? Magkakaroon kayo ng payout niyan, no? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba kung sino po sa inyo ang nag-apply ngayong buwan ng Marso. Meron pang meron pang nalalabing araw kasi today is March 21. May isang linggo pa, no, na pupunta kayo sa OSCA office. So, pakilakip naman ang buong pangalan, taga saan kayo, at nang ma-shoutout ko po kayo sa next episode po natin. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po, i-click nyo po ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to at paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang
mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.